Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite page. God is good all the time. 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 Amen. Praise the Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you very much. Glory to God. At salamat. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. And my name is Barry Huge Espiritu. Welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. Ayan, kamusta kayo? At salamat sa Panginoon. At dalangin natin, no? Patuloy na maging maganda ang ating panahon ngayon. Na kahit umuulan, dalangin natin na wag nang magpatuloy pa yung bagyo, no? Kahit na umulan na lang, pakonti-konti. Thank you, Lord. Yes, at salamat sa Panginoon. Mamaya, awitin natin yung salita, no? Na another composition of Jesus Comfy Church. But before that, mga kapatid, tayo muna ay mag-tag, mag-share, mag-like, no, ng ating gawain na to dito sa ating OPM, our online prayer meeting. Ayan. Praise God. Thank you, Lord Jesus. At bagong lahat, mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We glorify you, Lord God. We glorify you, Lord Jesus. And we glorify you, Lord Holy Spirit. Panginoon, lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay sa iyo lamang, Ama. Ikaw ang dakila, makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos. Ngayong gabi, Panginoon, dalangin namin ang pagpupuspos at pagpapala ng iyong salita sa aming buhay. At ito'y magamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, na manatili palagi ang kabanalan, ang pagiging mahinahon, at tanggalin, Panginoon, ang mga bagay, Lord, na nakakapagparumi ng aming puso, yung mga pagsasalita ng hindi maganda. Salamat po, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong banal na salita, at dalangin namin, Panginoon, na kami ay magabayan ng banal na Espiritu. Lagi kami, Panginoon, sumunod sa mga pinag-uutos mo. Maraming salamat po at dalangin namin, mga kapatid namin sa oras na ito. Ikaw po muli ang tumawag. Ikaw po muli ang magpala sa kanila. May you bless them, Lord Jesus, with your words and by the fruit of the Holy Spirit. We thank you, Father. Salamat po, Panginoon, at dalangin namin for the clear internet connection na sa gayon, Panginoon, ay maintindihan naming mabuti ang mga mensahe na iyong paparating. Salamat po at katagumpayan sa gawain ito. All these things, Lord God, lahat ng papurit pasasalamat ay tinataas namin sa iyo, maging ang mga awiting ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Hallelujah. Ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. At welcome po. Katatapos lang po natin mag-pray. And then mamaya aawit na po tayo at ang ating aawitin yung salita at prepare na po yung ating mga lyrics dyan, mga kapatid. So para yung ating mga taga-subaybay o sumusunod ng ating programa dito sa ating OPM, makasunod sila sa mga awitin doon sa lyrics, no, na ating ibibigay. Kaya salamat sa Panginoon at salamat din sa ating mga media ministry. Salamat din sa ating mga worship team na patuloy na pinagpapala at nakakasunod sa gawain ito. At gayon din, mga kapatid, no, huwag na tayong makalimot na i-greet din yung ating mga new blessing. Ayan, comment ka lang dyan, mga kapatid, kung ikaw ay new blessing. If you are first time, kapatid, wini-welcome ka namin dito sa gawain ito. Amen. Praise the Lord. At salamat sa Panginoon. Patuloy tayo. At salamat sa Diyos. Thank you,
Jesus. Yes. Tayo muna po ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. At ang pinamagatan, ang title ng ating awitin is Salita. Amen. Kalangit ay nalikha, araw, buwan at mga bituin, ito'y sa pamamagitan niya. Mga turo mo'y kalakasan, walang kamalian, payak na isipan. Hindi mapigilan ito, ako'y sa puso ko, nakakulong sa aking motor, nag-aalap sa pangalan mo. Puso'y kagalakan, ang tuntunin mo'y dalisay, liwanag sa kaisipan. Sa pagsugo ng iyong salita, kagalingan ang nadama, sa lahat ng maniniwala, kaligtasan ng bunga. Hindi mapigilan ito, ako'y sa puso ko, nakakulong sa aking buto, nag-aalap sa pangalan mo. Salita mo ay walang hanggan, magpakailanman, di maglalaho, di maglalaho. Buhay at mabisa, higit pa sa dalawang talim ng espada, takbo sa spirito at kaluluwa, pinabalak ng isip at puso'y alam niya. Mula noon hanggang ngayon, mananatili ka, hindi magbabago, hindi magbabago. Salita mo ay walang hanggan,
be to God. Salamat sa Panginoon sa awiting iyon. At salamat din sa ating worship team, kala Justin, kala Sis Mel, at kala Sis Ish. At alam mo yung kapatid, yung salita ng ating Panginoon, ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. At hindi lang yun. Kung mananampalataya ka kapatid, ang salita ng ating Panginoon, ito yung magiging ating kagalingan. At salamat sa Panginoon, hindi lang din yun. At yung salita ng ating Panginoon, kung ikaw ay naniniwala ka na makapangyarihan ng salita ng Diyos, kapatid, ito ay magbabago sa atin. At ito ay mananatili magpakailanman. Kung mayroon man tayong mga problema sa atin, mga suliranin sa ating pag-ugali, no? Dito mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, ito yung magbabago sa atin. Kaya praise God! Salamat sa Panginoon at alam ko na ikaw bilang mananampalataya, kapatid, naniniwala ka sa salita ng ating Panginoon. At alam mo yun na kapag salita ng ating Panginoon, no, na ito yung nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Thank you Jesus, thank you Lord, Holy Spirit. Ayan, katatapos lang po natin umawit at yung pamagat nun kapatid is salita. Follow us on our Facebook page mga kapatid. Nadalangin natin na nakafollow ka na at kung ano man yung mga activities na meron tayo at gawain dito sa ating church, pati dalangin namin makasama ka namin. At dito, alam mo yun, nangungusap ba sa yung Holy Spirit na every time na may gawain sa church, no, parang gusto ko yata umattend dun, parang masaya yata rin, totoo kapatid na masaya maglingkod sa ating Panginoon. At kung mararanasan mo lang, no, kahit na may problema tayo sa buhay, at hindi naman nawawala yan, mga pagsubok na yan. Bilang isang mananampalataya, napakainam at napakabuti na tayo ay may Diyos na kinakapitan sa lahat ng ating mga problema. Amen. Praise the Lord. Glory be to God. At ayan, dako muna tayo mga kapatid sa ating coffee break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord. At yan sa ating coffee break mga kapatid. Open up our Bible sa Psalm chapter 31 verse 1 to 2. Ayan, basahin po natin to. Napakaganda nito mga kapatid. At sabi rito, I come to you, Lord, for protection. Never let me defeated. You are a righteous God. Save me, I pray. Verse 2, hear me. Save me now. Be my refuge to protect me. My defense to save me. Amen. Praise the Lord. At alam niyo mga kapatid, whenever there is a problem, no, in our life, alam mo yun, saan ka ba hihingi ng tulong? Alam mo yun, yung kung maiintindihan lang natin at malalaman lang natin na kung ikaw, tayo bilang mananampalataya, alam natin kung saan tayo agad tatakbo. Pero ang problema na ito mga kapatid, kung hindi tayo nakakakilala sa ating Panginoon, malamang lalapit tayo sa ating magulang. Siyempre, sila yung unang ating takbuhan. Malamang lalapit tayo sa ating mga kapatid o kuya o ate, o sa ating mga kamag-anak, sa ating boss, trabaho, at marami pang iba. Pero alam mo yun mga kapatid, if we will rely on those people, wala namang masama, pero siyempre makakatulong naman din siya sa atin. Pero what if, kung maiintindihan mo lang, no, na they only have limited powers, limited capabilities, pero alam mo yun, kung tayo ay mananampalataya at mananangan sa ating Panginoon, dito makakasumpong tayo ng protection, makakasumpong tayo ng tagapagtanggol,
At yun yung walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo lang, kapatid. Kaya whenever there are troubles in our lives, kapatid, lapit tayo sa Panginoon. Let's pray to God. Lagi tayo manalangin. At alam mo yun, yung panalangin is a very powerful tool or very powerful yung sandata, mga kapatid. Ito yung ating sandata bilang mananampalataya na lumalaban sa ating mga flesh, no? Sa ating mga makamundong gawain. Kaya kapatid, let us always pray to God. Let us seek His protection at let us always ask for His guidance. And alam mo yun, nandyan lang ang ating Panginoon. Tutulungan ka niya, kapatid. At salamat sa Panginoon. That is our Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Amen! Praise the Lord! Ayan, malapit na po tayo, mga kapatid, sa Word of God. At dito, maganda yung ating topic na pag-uusapan ngayon, mga kapatid. But before that, ini-invite kita na maging part ng mission na ito. Ano ba yung mission na pinapalaganap namin? Be part of God's mission. Kailangan tayo bilang nakakakilala na yung ating Diyos o si Jesucristo na makapangyarihan sa lahat, kailangan sinishare din natin sila, mga kapatid. Sinishare natin sila sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kakilala. Sapagkat, kapatid, ito yung mission na binigay sa atin at gayon din na mission na binigay sa mga disciples ng ating Panginoong Hesus na make disciple of all nation. Kaya ang ganda na kung ikaw ay napupuspos ng pagpapala ng salita ng ating Panginoon, napakaganda na tayo ay magbahagi ng alin? Ibahagi natin si Kristo sa mga mahal natin sa buhay. Ibahagi natin si Kristo sa ating mga kaibigan, sa ating mga ka-office mate, maging sa ating mga kapitbahay. At lalong-lalo na, kapatid, kung yung mga mahal mo sa buhay wala pa sa ating Panginoon at hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon o kilala man nila ang ating Panginoon, ngunit hindi nila nararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Now is the time, mga kapatid, to share this platform, to share the Word of God, to share Jesus Christ in our life. Amen? Kaya, ano pang hinihintay natin? Mag-share na tayo, kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. Salamat sa Panginoon at wine-welcome din namin kayo sa gawain namin tuwing Sunday sa GIG Mall. Doon yan sa Penwell Place. Around 11:30 a.m. lang yan. Tuwing Sunday yan, mga kapatid. We encourage you na sumamba tayo sa ating Panginoon, na umawi tayo sa ating Panginoon. We encourage you na mararanasan mo dito, mga kapatid, yung kagandahang loob at mga pangako ng ating Panginoon para sa iyo. We thank you, Lord. Hallelujah. Yes, patuloy tayo dito sa ating gawain. At ayan, ini-invite din namin kayo as well. Tuwing Wednesday, we have our Bible study at around 8 or 8:30 p.m. Pinangungunahan yan, kapatid, ng ating pastor. Walang iba kasi si Pastor Roban. Yes, ayan. Dito, maiintindihan at mas lalalim pa yung ating pananampalataya sa ating Panginoon at yung, syempre, yung ating kaalaman dun sa Bible. Sino ba si Lord? Sino ba yung mga disciple ni Lord? Ano ba yung gustong iparating sa ni Lord? At yan, matututunan natin yan dito lang yan sa Bible study. Yan. Thank you, Lord, sa ating mga kingdom partners, kingdom builders. At bago ang lahat, mga kapatid, bago tayo dumako sa ating sa Word of God, mga kapatid, and open nyo yung Bible nyo sa mga awit chapter 1 verse 1. Yes, thank you, Lord. At pinapasalamatan din natin yung ating mga kingdom partners. Yes,
yung ating mga kingdom builders. Ayan, meron tayong pinapatayong church dito sa may Villa Andrea, malapit sa SM Bacoor. Kaya mga kapatid, be part of dito sa mission na to. Be a kingdom partner, kingdom builders. Dito, kapatid, na gagamitin ka ng ating Panginoon upang mapalawak pa, no, yung kanyang kaharian at maraming kaluluwa na masalba. At we are on the end days, kapatid, kaya dalangin natin na mag-double time tayo, magsumikap tayo, alamin natin ang salita ng ating Panginoon at gayon din, kapatid, dalangin natin makapag-participate tayo. Be a kingdom partners, kingdom builders. Amen. Nandiyan yan, naka-flash yan sa ating mga screen, yung ating video at GCash number. Praise God. Dalangin natin sa mga kinakausap or nangungusap, no, yung ating Panginoon na paano ba ako magbibigay dyan. Ayan. Kausapin mo lang sino nag-invite sa'yo or directly makikita mo yung ating mga account numbers. Thank you, Lord. May the Lord bless you. May you have a maximum harvest sa pagbibigay. Praise God. Ganyan din sa ating mga tithes givers, mga love offerings. Salamat sa inyo, mga kapatid. Thank you, Lord Jesus, for all these things. Amen. Yes. Ayan. Dako na po tayo sa Word of God sa Awit chapter 1 verse 1. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po rito, mga kapatid, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa sama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Manalangin po tayo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong salita. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang maggabay, ikaw po ang magturo, ikaw po ang magbigay ng pagpapala. Salamat sa iyo, Panginoon. At dalangin namin na tumubo, lumago, at magkaroon ng maraming bunga, makita ang mga pagbabago sa aming buhay, patungo sa kabanalan, patungo sa pagsunod na sa aming pananampalatayang ito, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng pag-asa. Ikaw po ang magbigay ng mga pagpapala at nananampalataya kami, Panginoon, sa iyong mga pangako. We thank you, Father God, and praise you. May you bless my brothers and sisters. In Jesus' name, amen. Praise God. Thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord Jesus. At salamat sa Panginoon. Welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. At welcome. Makikita niyo yan sa ating ating mga awitin, no? Diyan sa YouTube, diyan sa Facebook page, sa ating Jesus Comfy Facebook page lang yan, mga kapatid. At patuloy tayo sa ating gawain. At sabi nga sa John chapter 8 verse 32, if you want to be free, mga kapatid, let us seek for the truth, and the truth will set us free. Saan natin matatagpuan yun? Ayan, sa salita ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. At alam nyo, mga kapatid, the book of Psalm is, alam nyo yun, is a very refreshing start kapag ka nagbabasa ka ng Bible. At nakikita mo ron, napapansin mo na paano ba tayo, no? Iniahaahon ng ating Panginoon sa putik, or paano ba tayo maiaahon ng ating Panginoon sa mga karumihan natin. At kaya nga, a refreshing start, gusto ng ating Panginoon na maranasan mo yung pagkakaroon ng refresh feeling, no, sa iyong buhay. At alam mo yun, once na nakakasunod ka na, at dito masasabi mo lang sa iyong sarili, at masasabi mo sa iyong sarili na, wow, ang sarap ng feeling. Ayan.
Thank you, Lord Jesus. At alam mo yun, mga kapatid, the book of Psalm also teaches us to avoid negative things. No? Marami doon. Maraming tinuturo at maraming sinasabi sa Biblia na dapat nating iwasan yung mga bagay na hindi gusto ng ating Panginoon. Kaya doon tinutukoy niya rin at sinasabi ron ng mga awit na i-adapt natin yung positive at i-avoid yung negative, mga kapatid. No? The positive energy does not attract the negative, but it depends on the carrier. Alam mo yun, na kung ikaw, mabuti ka, pero nadadala ka rin, no, ng mga maling gawain, mga kapatid. It does not attract the positive. Kung sa polarity na ng magnet, no, ano ba yung nag-a-attract? Positive to positive, or north to north, or south to south, or north to south. Ayan. Thank you, Lord. At mga kapatid, kailangan sa buhay natin, yung mga negative, no, negative vibes, mga negative feelings, dapat tinatanggal natin yan sa ating buhay. At yung mga positive things lang yung pinapasok natin. Although there are lots of negative things na nakikita natin, naririnig natin, hindi natin maiwasan, pero you have a free will, kapatid, to choose what is good and what is right. You have a free will to choose what is good and what is bad. Amen? Praise the Lord. Binigyan tayo ng kalayaan ng ating Panginoon. Kung ano ba yung pipiliin natin, good ba or bad? Alam mo yun, kapatid, kapag ikaw pumupunta ka sa palengke, di ba? Namamalengke ka. Sino dyan naranasan na mamalengke? At ako, pag namamalengke ako, syempre, kapag bumibili ako ng prutas, kapag bumibili kami ni Sisma ng mga gulay, syempre, hindi naman kami pumipili ng bad fruits or bad vegetables, di ba? Yung may mga sira-sira. Ang pinipili namin yung magaganda, at gayon din, no? Tinuturo sa atin dito sa Bible, this Psalm, na let us choose the good things, no? But if we choose the bad things, mga kapatid, alam mo yun, na narurumihan din yung ating puso. Kapag ang mga bagay na merong dumi, katulad ng prutas na kinain natin na bulok na, syempre maapektuhan din ang ating immune system, 'di ba? Kaya mga kapatid, but if we choose bad, mga kapatid, ito hindi natin maiwasan minsan we always choose bad, and kahit na gusto man natin sa ating buhay na gumawa tayo ng mabuti, bad things always prevail, no? At yun nga yung tinutukoy doon, na sa pang-araw-araw natin, mga kapatid, tinuturo sa atin na magagalit ka ba? No? Maiinis ka ba? O pababayaan mo na lang yung mga ganong bagay at dito ipagpapasa Diyos mo na lang? No? May mga pagkakataon kasi na galit ka, sobrang galit na galit ka sa kasama mo, o sa asawa mo, o sa anak mo. Pero, mga kapatid, once na ginawa mo yon o pinili mo yung bagay na yon, kapatid, the whole day hindi na maganda. Maybe the whole week hindi na maganda yung feeling mo, no? Paano ka ba magkakaroon uli ng refreshing start, no? At kapag mga bagay na pinagbabawal, ayan, just minsan lagi tayong nagfe-fail sa pagpili ng pagkain. Ano ba yung pipiliin natin? Mga cholesterol ba o mga prutas ba yan? No? It's all about what we are going to choose, no? Magnanakaw ka ba o gagawa ka ba ng kabutihan? Ihihinto mo na ba yung bisyo mo o ipagpapatuloy mo yung bisyo mo? Kapatid, we have a free will to choose, but alam mo yun, there are circumstances
na mangyayari kapag we choose the bad things. At alam naman natin yun, na kapag we accept the negative things in our lives, dito, pangit din yung kalalabasan. The outcomes will also be bad. Ayan. At yun, kapag sa atin, sa sarili natin, kapatid, dapat pinapanatili natin yung kalinisan, no? Sa ating pag-iisip, no? Sa ating mga finifeed sa ating isipan, ano ba yung dapat natin i-feed, no? Pinapakain ba natin yung ating isipan or binibigyan ba natin ang ating isipan ng mga magagandang bagay, no? Mga magagandang kaalaman o finifeed natin sa ating isip yung mga bad words, yung pagmumura, at yung mga bagay na hindi kaaya-aya. Mga kapatid, sabi nga, when the flesh is strong, alam mo yun, the spirit is weak. No? When the flesh is strong, the spirit is weak. At kapatid, totoo yun, na yung mga makalamang pagnanasa natin, yung mga makalamang lupa natin, napakalakas. Pinipili natin yung mga bagay na hindi magaganda, na ipinagbabawal, syempre, ng ating Panginoon. Pero, alam mo yun, possible na medyo dumidistansya yung Holy Spirit sa atin. Na kahit na ilang beses kang sinasabihan, ilang beses kang pinapaalalahanan, kapatid, patuloy ka pa rin, no, sa ginagawa mong hindi maganda. Sasalita ka ba ng masasama? Na nangungutya ka ba? O kinukutya mo yung katangian ng kapatid mo? Ayan, mga kapatid, the flesh is strong, but the spirit is weak. Alam mo yun, there is a battle between wants and desires. No? Kapag ka nanatili sa'yo, kapatid, yung makalamang bagay, your desire will choose na mangutya ka na lang palagi. Magsalita ka lang ng hindi magaganda sa iyong kapwa. Na manood ka na lang ng mga pornografiya. Na magbisyo ka na lang, maki-jamming ka na lang sa iyong mga barkada na nagbibisyo rin. There is a battle between wants, no? Yung desire natin at yung ating pangangailangan. What are the most important? Yung mga kailangan nating i-feed sa ating sarili. Kapatid, if we choose those things, no, between good or bad, if we choose bad things or our wants, mga kapatid, alam mo yun, there will be a chaos, no, na mangyayari. For so many reasons, there will be a chaos. At yung mga mangyayaring ito yun is a reflection, is a result of our action, mga kapatid. You know, the reason is why we choose to live by the counsel of the wicked. Kasi kailangan natin ma-feel natin or ma-experience natin yung happiness, no, sa ating buhay. Dito ko nag-i-enjoy, Brother Huge. Dito ko nakaka-feel ng security. Dito ako nakaka-experience na may nagko-comfort sa akin, no? Why we choose to live by the counsel of the wicked, we want satisfaction. Gusto natin may satisfaction tayo, at dito gusto natin meron tayong fulfillment sa ating buhay. There is nothing wrong with those words, but if we choose bad things to make us happy, to make us feel satisfied, or to make us to experience fulfillment, kapatid, mayroong pagkakamali doon. Alam mo yun, sa mga bagay na dumarating sa ating buhay, kahit na may mga problema man na tayo na naranasan, dito mga kapatid, tinetest lang tayo ng ating Panginoon. Tinitignan ng ating Panginoon kung pipiliin ba natin yung mga magagandang bagay
o pipiliin natin yung mga pangit na bagay, no? Alam mo yun, the true essence of happiness, kapatid, is sometimes we need to experience how to grieve. Amen? Alam mo yun, kapag nagluluksa ka, no? Alam mo yun, may mga pagpapala ang ating Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay nagluluksa or ikaw ay malungkot, nagdadalamhati, kapatid, nandiyan ang ating Panginoon. Na-experience po ba yun, kapatid, na kapag ikaw ay nalulungkot at parang wala nang mag-comfort sa'yo, kanino ka ba lumalapit? Kanino ka tumatawag? At merong point na dito, ikaw ay mananalangin, Lord, tulungan mo po ako na malampasan ko ang mga pagsubok na to, na malampasan ko ang mga persecution na to, na malampasan ko yung mga problema dumarating sa aking buhay. Diba, kapatid, kapag tayo ay nakakaranas ng mga problema, dun lang tayo lumalapit sa Panginoon. Pero kapag nararanasan natin yung happiness o yung kasiyahan sa ating buhay, parang nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Tama ba ako? At ganun din kasi na-experience ko before. No, kapatid, kapag masaya ako, wala si Lord sa buhay ko. Kapag may achievement ako, asan ba si Lord sa buhay ko? Natanong mo ba yan sa sarili mo, kapatid? Na kapag meron ka mga pagpapala na nare-receive, nasan ba si Lord sa buhay mo? Nasa sayo lang ba si Lord o tumatawag ka lang ba kay Lord kapag meron ka ng mga problema na nararanasan? At kung ikaw ay kailangan mo ang Diyos, no? Hindi mo na malapitan yung mga mahal mo sa buhay, yung nanay at tatay mo, yung kapatid mo. Doon ka lang ba agad tatawag sa Panginoon kapag wala ka ng ibang malapitan? It is very ironic, no, mga kapatid, na kapag may pangangailangan tayo na hindi na kayang tugunan ng ating mga magulang o kahit sino man, doon tayo lumalapit lang sa ating Panginoon. Alam mo yun, kapag nakaka-experience ka ng mga pain, miseries, o yung mga kagalumihanan, o pagkabagabag sa iyong buhay, mga kapatid, mga problema, no, na dumarating sa ating buhay, ito yung para tayong ginto na itinutubog sa apoy. No, na para tayong ginto na pinapakinis na dinadalisay ng ating Panginoon. Kapatid, ito yung pamamaraan ng ating Panginoon na paano tayo makakakilala in bad times or in good times, paano natin mare-recognize o mai-honor si Lord sa ating buhay. Kapatid, but if our perceptions, no, about good things, mali. Katulad ng happiness. Alam mo yun, kung perception natin, gumawa ng mga hindi magagandang bagay, if we choose to do the unnecessary things, mga kapatid, your happiness will be temporary. Panandalian lang. No? Those satisfaction, maglalaho. No? Hindi tatagal. Yung satisfaction na nararanasan mo ngayon, isipin mo lang, pagdating ng ilang buwan, mga kapatid, or even tomorrow, baka makita mo yung satisfaction na yun, naglalaho na agad. Kaya kung meron kang nararanasan mo yung fulfillment sa iyong buhay, kapatid, dito ma-experience mo biglaan, disappointment, mapuprostrate ka na lang. Na kala ko, yung taong yan, magaling, yung pala hindi. No? Nakala ko, yung taong yan, mauutangan ko, yung pala, ako magpapautang. Yan, alam mo yung kapatid na maraming yung wrong perception about happiness, satisfaction, and fulfillment. Na kapag tayo,
nag-search for lasting happiness, mga kapatid. Dito basahin natin yung Psalm. Ito, sa Psalm chapter 1 verse 1, sabi rito, happy are those who reject the advice of evil people. No? Kapag ka nire-reject mo yung mga tao na, tara, bro, kain tayo mamaya dun sa mga lumalabas yung mantika. Tara, bro, mag-inuman tayo mamaya. Magsugal tayo, punta tayo dun sa madyungan. No? But if we reject those the advice of the evil people, yung mga devil's advocate, no? Kapatid, napaka-happy mo. Your happiness will last. Alam mo yun, kapag ka naranasan mo yung lasting happiness, mapapansin mo na lang nasa piling ka na ng Diyos, no? Na ang Diyos ay laging nasa sayo. When the Word of God remains in you, kapatid, dito, may experience mo yung lasting happiness. Amen? Thank you, Lord. At walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos na kaya kanyang pasayahin sa mga bagay na nararanasan mong kapigatian, mga problema. Sapagkat when you achieve, no, those things, kapag ka naranasan mo, naging matibay ka sa mga pagsubok na yun, kapatid, dito, yung lasting happiness will endure into your life. Amen? Thank you, Lord. At following the example of the wicked, mga kapatid, sabi rito, who do not follow the example of sinners or join those who have no use for God. No? Hindi ka nakikisama, hindi ka nakikimingle, or hindi ka gumagawa rin ng hindi magagandang bagay, kapatid. Nandun yung pagpapala. Do not imitate or do not obey, mga kapatid, to follow the ways of a sinner. Amen? Thank you, Lord. Alam mo yung kapag ka sinusunod mo yung ating Panginoon at hindi mo sinusunod yung gawa ng mga kaaway, mga kapatid, it will keep you far away from those evil things. Pagka sumusunod ka sa mga gawa ng kaaway, napapalapit ka rin sa mga gulo. Amen? At dalangin ko, mga kapatid, paano ba tayo, no, makakalayo sa mga gawa ng mga makamundong bagay na yan? How to live a life from wickedness. Ready ka na, kapatid? Amen. At alam mo yun, the word wicked means the wickedness, the quality of being evil or morally wrong. Alam mo yung mga gawang pag-iisip ng mga masasama, no? Pagpatay, pangangalunya, those things are wicked. Wicked things. Kaya, mga kapatid, paano tayo makakapamuhay ng malayo, no, sa mga gawa ng masamang ito? My point number 1, mga kapatid, is, sabihin mo, never pursue immoral. Yon, immoral excellence. Not moral, but immoral excellence. Huwag nating tayong sumunod. Huwag tayong magpagapos sa mga immoral na mga bagay, kapatid. At kaya kung tayo ay magpapasakop sa mga immoral na bagay na yan, katulad ng immoral relationship, mga kapatid, alam mo yun, yung pagsasama ng hindi kasal, immoral na bagay. Hindi pa kayo kasal o wala pang basbas, no, ng Diyos, hindi pa kayo pwedeng gumawa ng isang bagay, no, na katulad ng sex or ng making love. Hindi pa pwede sapagkat wala pang pagpapala yon. Alam mo yun, the other things of immoral relationship, kapatid, is pakikiapid sa ibang asawa. Yan. Meron ba tayong kilala, no, na nakikiapid sa ibang asawa, na may asawa na? Kapatid, that is immoral thing. That is a wicked things
kung tayo ay pumipili ng mga ganung bagay, kapatid, hindi nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. It is a disgrace, it is a curse, no? At tinatawag na antipathy o meaning dislikes, no? Ayaw ng Diyos ng mga ganung bagay, no? Pagsasama ng parehong gender. Sabi dito sa Leviticus, mga kapatid, chapter 20, verse 13, if a man lies with a male as with a woman, no? Nagsasama yung parehas na lalaki, parehas na babae. Sabi rito, both of them have committed abomination. Abomination is not good. Abomination is a sin. Mga kapatid, paggawa ng di magaganda, immoral relationship, immoral things, sabi pa rito, they shall surely put to death. At sabi pa, their blood is upon them. Tutubusin ng Diyos ng dugo. Yung mga kasalanan, hindi makakarating sa langit, kapatid. Pero yung mga tao, no, na kapag lumapit sa Diyos, tinalikuran yung mga immoral relationship, mga immoral things sa kanilang buhay, immoral mind, no? Kapatid, dito pinapatawad sila ng ating Panginoon. At lalong-lalo na kung sila ay lumalapit, nananalangin, gumagawa at nagpapalukob ng salita sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, may magandang pagpapala na ibinibigay. There is a transformation. Kung tayo ay meron pang mga immoral na bagay o immoral na pag-iisip, talikuran na natin. Layuan na natin, kapatid, at hindi maganda sa atin na tayo ginawa, nakawangis ng ating Panginoon, pero tayo pa rin ba ay gagawa ng mga immoral na bagay? Kung tinatawag na moral ang tao dahil ito ay ginawa na moral ng Diyos, dudungisan ba natin ang moral na bagay na ito, ang moral na katawan natin sa mga immoral na gawain? Kapatid, meron ba tayong immoral desire na katulad ng meron ka bang business, sexual exploitation? Dito, hindi nalulugod ang Diyos sa mga gawain ito. Na kapag ikaw gumagamit ka ng business na ito, no, yung tao ginagamit mo sa mga immoral na bagay, bagkus mga immoral pa na mga bagay ang iyong pinapagawa para ikaw ay kumita, hindi magandang business, no? At sa mga bagay, alam mo yun, naisip ko lang, habang ako'y nag-iintay kay Sisma, dun sa malapit sa aming office, then pagkatapos kong magpagas dito, maya-maya may lumapit sa akin na isang babae. Although, itong babae niya to, bigla ako nagulat, kala ko humihingi lang siya ng pera, pero alam mo yun, iba na pala yung kanyang ino-offer. Mga immoral na bagay. Alam mo yun, nag-isip ako. Nisip ko na papaalisin ko ba siya o aalis na lang ba ako ron? Pero hindi. Binuksan ko ng konti yung bintana at patuloy pa rin siya sa sinasabi niya sa akin na pag-o-offer ng kanyang sarili. At dito, binahagian ko siya ng salita ng ating Panginoon. Alam mo yun, as long as na nagbabahagi, dun sa pagbabahagi kong yun, kapatid, dito, huminto na siya dun sa pag-offer niya. At dito, kapatid, maya-maya lang, biglang tumulo yung kanyang luha. At dito, na-realize niya, kapatid, na mali yung kanyang ginagawa. Na-realize niya na ibang klaseng pagmamahal ang binibigay sa kanya ng ating Panginoon. Sapagkat nung sinabi ko na mahal ka ng Diyos at ayaw ng Diyos na gawin mo yan, umiyak siya. At dito, na-realize niya na mali yung kanyang ginagawa. Kaya pinag-pray ko siya at dito, tinulungan ko na lang siya nung kaya kong itulong sa kanya. Pera rin, syempre. Pero hindi naman kalakihan. Pero magagamit niya rin.
kung ano man yung gusto niyang bilhin, no? Thank you, Lord, kasi dito, alam mo, nangungusap sa atin ang ating banal na spirito na talikuran mo yan, mga immoral na bagay na yan. At kung tayo ay nakaka-experience or tayo ay inaakit ng mga immoral na tao, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na huwag tayong makisama sa mga immoral na bagay. Huwag nating piliin yung mga immoral na bagay. In the end, tayo lang din ang magsasuffer. No? What do you think kung pumayag ako sa kanyang offer? Siyempre, hindi magiging maganda yung outcome. Kaya, sa bawat bagay, mga kapatid, natin gagawin, hindi lang natin pinag-iisipan na, ito gagawin ko to. Siguro ito tama to. Pero, pinagpipray din natin yung dapat natin gawin. Alam mo yun, kung tayo ay patuloy na gumagawa ng mga bagay na ganun, sabi sa Jude chapter 1 verse 7, mga kapatid, sabi rito, just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulge in, no? Likewise indulge in, ibig sabihin na huhumaling sila sa mga bagay na yon. Ano yung mga bagay na yon? Sexual immorality, pursued unnatural desire, yung mga hindi magagandang bagay. Serve as an examples by undergoing punishment of eternal life. Kaya mga kapatid, yung point number 1 natin is never pursue immoral excellence. Never pursue immoral excellence. Kapatid, gusto ng ating Panginoon na tayo ay mabago. Gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng kabanalan sa ating buhay. Gusto ng Panginoon na manatili tayong tapat sa Kanya. At yung mga immoral na bagay, dapat nating layuan. Ginawa tayong moral ng ating Panginoon, magagandang bagay ang binigay sa atin, huwag natin dungisan, kapatid. Thank you, Lord. At sa buhay natin, meron tayong mga pagkakamali na nagagawa. Meron tayong mga pagkukulang, no? At hindi natin pinag-iisipan ang mga bagay na ito. Kaya tayo ay nagkakagawa ng mga bagay na mga immoral. Kung tayo man ay mag-iisip ng tama at tayo ay hihingi ng gabay sa ating Panginoon, kapatid, yung mga immoral values na to, magiging moral sa paningin ng ating Panginoon. Magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Si Mary Magdalene, no, na nakagawa ng mga immoral na bagay, pinatawad din siya ng ating Panginoon. Walang sino man na makapagpalayas ng mga masasamang espiritu sa Kanya, pero ang ating Panginoong Hesukristo lang ang kayang gumawa at kayang magpalayas ng mga immoral na bagay na yan, ng mga masasamang espiritu, ng mga pag-iisip na masasama. Kapatid, lagi tayong tumawag sa ating Panginoong Hesus, na lagi tayong humingi ng patawad. Kung ikaw ay nakakagawa ng mga immoral na bagay, sabihin mo ko sa panalangin ito. At ibukas mo yung bibig at bigasin mo ang mga salitang ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, patawad po. Marami po akong pagkakasala. Marami po akong mga immoral na bagay na nagagawa. Panginoon, linisin mo po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad, sa buhay na walang hanggan, sa langit kasama ka. We thank you, Father. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Glory be to God. At sumabay ka ba sa panalangin iyon, kapatid? Kung sumabay ka, congratulations. Pinatawad ka na ng ating Panginoon. Alam mo yun, ang Diyos natin ay mapagpatawad. Kung tayo man ay nakakagawa ng mga hindi magagandang bagay, ang Diyos natin ay nagpapatawad.
Let us choose moral values. Let us choose good things. And let us always adopt the positive things and avoid the negative things, mga kapatid, sa ating buhay. Mga pagsasalita ng hindi magaganda, pagtatanim sa ating kapwa ng galit, inggit. Let us remove all those immoral values in our life. Kaya one more time, mga kapatid, let us pray for one another. Heavenly Father, we thank you, we glorify you, and we worship you, Lord Jesus, for all these things. You are a powerful God. You are mighty, O Lord Jesus. Tinuro mo sa amin, Panginoon, paano magkaroon ng moral values, Lord God. Yung mga kaakit-akit, Panginoon, yung mga magagandang bagay. Tinuro mo sa amin paano magmahal, Panginoon, ng aming kapwa na naaayon sa iyong kalooban. Tinuturo mo sa amin, Panginoon, kung paano kami makasunod at gumawa ng mabuti sa aming kapwa. Paano kami tumulong, Panginoon, sa mga nangangailangan. Salamat po, Panginoon, dahil sa gabing ito ay tinutulungan mo kami magbago. Tinutulungan mo kami, Panginoon, na magpatuloy at manangan at manatili sa iyo. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa pagbabagong ito, Lord God, hindi namin kaya, Panginoon, sa aming sarili. Ngunit sa tulong mo, Panginoon, sa mga kapangyarihan mong banal na spirito, sa mga kapangyarihan na salita na tumatanim sa aming puso't isipan, Panginoon, ito ay magbibigay ng pagbabago sa aming buhay. We thank you, Father God, Lord Jesus, at dalangin namin sa aming mga kapatid, Lord God, mga nanghihina, mga may sakit, Panginoon, mga natamaan ng bagyo, Lord God, at hindi na makaahon, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na makapagpatuloy, na lumaban, at humingi ng paggabay, humingi ng kalakasan sa iyo lamang, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na manatiling tapat pa rin sa iyo, Panginoon, kahit sa lahat ng mga pagsubok na maranasan nila sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, dahil tinuturo mo sa amin kung paano maging matatag, kung paano magpatuloy, kung paano maging masaya, kung paano maging satisfied, kung paano kami magkakaroon ng fulfillment sa aming buhay. Panginoon, nasa sa iyo ang kasagutan, nasa sa iyo ang mga pagpapala, nasa sa iyo ang mga pangako na napakabuti, Panginoon, para sa amin. Napakaina mo, Diyos, para sa amin. We thank you, Father God, at salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. May you bless our brothers and sisters na nagtatrabaho, na nagbi-business, Lord God. Tulungan mo po sila, Panginoon. And even those mga kapatid namin, Lord God, na hindi makapagbayad ng mga hospital bills, maraming pagkakautang, Panginoon. Ikaw ang magbibigay sa kanila, Panginoon, ng mga pagpapala, siksik-liglig o tumaapaw sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. We thank you, Father God, and all these things we ask and pray in your mighty name, in Jesus' name. Amen. Praise you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Ayan, salamat sa Panginoon. At salamat din sa gawain ito dito sa ating OPM, our online prayer meeting. Na-bless ka ba, kapatid? At ikaw ba ay sumabay sa panalangin, sa paghingi ng tawad? Ikaw ba ay nagpuri sa ating Panginoon, kapatid? Kung sumabay ka sa mga gawain iyon, kapatid, we are a child of God. At if we are a child of God, kapatid, let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Powers in you, Messiah, that is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. May the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. At yan, tapos na po ang ating OPM, our online prayer meeting. This is Brother Yud shining
off. And sa muli nating pagkikita on Thursday, God bless you all. Good night. Praise the Lord.